Good day. Hello mga kagri. Ngayong araw po ay nagro-rotinary check tayo sa ating mga taniman dito. Lalo na po itong last area natin na tinamnan. Kung mayroon pa bang hindi nabubuhay at mayroon pa bang dapat i-replant o hindi. At lahat mamaya dyan sa ilalim ay i-check na rin natin. Bakit ba kailangang mag-rotinary check palagi? Ito yung gusto ko sanang makita na kung ano talaga yung development dito Sabi ko parang papalitan ko na. More than 1 month nang itinanim. Ito pa lang itsura, hindi pa talaga lumabas. Pero habang ito ay hindi bulok, may chance pa rin magtutubo yan kasi pag magre-replant na rin ako agad at saka tutubo rin yan, magiging dalawa na yung puno nila, parang pareho na rin. Kaya dito replant talaga ito, hindi talaga tumubo. Kaya napilitan na yung mag-replant mga kaagri. So yun, ito naman tumubo. So hindi na talaga magre-replant. Kasi pag hindi ka agad gagawin yan mga kaagri, na mag-replant tayo, hindi na siya masyadong makakahabol dito sa naunang tumubo talaga na dire-diretso yung paglaki. Malaking sa kanila, malaking diferensya na rin pag talagang delayed yung replant mo. Kasi masyadong malaki na yung iba, kakatanim pa lang bago yung nasa gitna. Hindi siya basta-basta makahabol sa paghanap ng airspace, sunlight, ganon. Mas magiging stunted po siya, mas mahirapang humabol. Kaya as early na makikita ang pwedeng mag-replant, replant na lang kaagad. Ito, replant na rin sana ay matubo ito. Pero sa itsura niya talagang tutubo yan. Kasi kita ko maganda yung dating. Check natin yung ba dito. May mga area dito na hindi talaga maganda. Ito, nag-replant talaga tayo dito kahit na may lumabas. Ito po, tumubo siya. Pero nakikita ko pong water sucker po ito So, kailangang mag-replant talaga ng magandang pepper sucker dito sa tabi niya. Kahit na wala siyang sakit. Pero water sucker po siya, hindi po yan magiging maganda yung kanyang magiging performance. So replant talaga. Ewan ko lang dito sa dulo kung mayroon pang naging problema. Ay nako, yung papaya ako niransak na naman ng chicken na yun ng roaster na yun nako, matamis pa naman to. Araw-araw nilang inaatake itong papaya dito Ay naka, kasi po matamis. Kasi marami namang papaya dito sa amin, pinapabayaan na lang, pinapakain. Ihulog na natin to nang magiging easy sa kanila ang kumain dyan sa papaya. Kasi nga po marami papaya dito sa amin. Very low yung price, pinamimigay na lang, sobrang supply. Yun po yung nangyari. Well, okay din sa ilalim. Dito sa tingin ko wala namang tama ng banchi top. Yan po. So, baka magtatanong kayo, bakit kailangan ba talaga mag-checking? Yes po, kailangan po talaga mag-checking. Kung pwede po araw-araw po mag-check, routinary check sa ating tanim para malalaman natin kung may tama ng mga disease. Makapag-action po tayo kaagad. Kasi pag nag-delay po tayo, hindi po magiging maganda yung dating sa ating mga tanim pag nag-delay tayo sa pag-check at saka mayroon ng tama ng mga sakit-sakit. Lalagana pa dadami pa ganun kasi contagious kasi yung ibang disease ng saging. Kaya dapat maagap po tayo. Dito sa ating fourth na area na ito, wala naman siguro tama dito. Parang okay naman yung itsura niya, performance niya. Baka after 2 months ito magkakabungan na rin dito. Kasi bibiglain tayo nito. May 2 buwan pa ito. Malaking malaki na yan dito. Pag ganito na yung itsura kasi nakapag tawag dun, nakapag grounded na talaga ng maraming roots. So hihigop ng maraming nutrients sa lupa. Kaya gaganda yung pagtubo nito, diretsahan yung paglaki. Ito yung ating ang tagal kong hinintay ito talaga, tumubo pa. Sabi ko magre-replant na sana tumubo ay gumanda na yung tsura ng ating violet.
na iwan ko lang to kung latundan o lakatan na rin. Pinabili ko ito kay Mrs. Doon sa bundok. Kasi yung mga ganitong klaseng banana po kasi mga ka-agri ay bihira na lang itong mga violet, yung mga purple. Kasi mabilis rin itong pasukin ng mga banana disease. Kaya sabi ko wag akong magtanim ng marami kasi minsan nagtanim ako. Bilis pasukin ng banchitap, lalo na banchitap. Masado sang masayalan. At dalawa lang po ito. Yung isa ay nandito. Kala ko nga ay hindi natutubo pero tumubo na rin. Kasi napakaliit po itong sucker na dinala niya. Na pinakuha ko sa kanya sa bundok. So ito yan dito yung ating fourth area Parang okay naman. Parang wala nang may tama ng banchitap. Pag ganito po, ang stage nila wala na silang tama ng banchitap. Dire-diretso yung paglaki. Tingnan nyo po ano itsura niya. Talagang mapapawaw na lang po kayo. Pag ganito na po itsura ng ating lakatan plantation. Si Shasha, continue tayo sa pag-checking dito sa dulo. Kung walang hindi maganda yung performance, pinapalitan. Pag hindi tumubo, papalitan. Pag may hindi magandang pangyayari, action agad. Ganyan po sa ating taniman ng ating lakatan mga ka-agri. So ito ay checking and tour na rin para sa inyo. Nang makita nyo ng itsura ng ating taniman ng lakatan dito. Talagang dito nahuli talaga siya na line dito kasi malapit siya sa pilapil na may tanim kasi ng napier. Malakas po talaga sa agawan ng nutrients yung napier pag early stage pa ng saging. Nahihirapang bumawi yung saging kasi malakas silang umigop ng nutrients sa lupa at tubig. Kaya yun, napag-iwanan itong one line. Pero pasasaan ba't may isang buwan pa at bigla lang lumaki at tumaas ito. Wala na yung habol yung mga napier grass. Napier grass naman yung parang ayaw tumubo. Kaya pahirapan na naman ito sa paghanap ng kumpay para sa ating mga kambing. Yun na naman yung pwedeng mangyari. Mga ka-agri, balik tayo dito. Punta tayo dito sa ating third area sa ilalim. Kumusta na yung third area dito? Nako, malapit nang magbunga ito yung iba dito. Kasi dun sa puno ay may sa umpisa dun. May nagbunga na kasi. 6 na hands yung isang buwig. Maliit pa nga yung puno ay nagbunga na O dito biglang lumaki yung mga puno. Nako. June, last week of June tayo. Ay, may isang buwan pa. Dito magbubunga na rin sa July. Malamang talaga. Pag ganito yung vigor ng kanilang pagtangkad dito, mabilis lang po ito. Mga ka-agri. Biglang tumangkad Pag biglang tumangkad kasi bilis na rin lumabas yung bunga. Pag malalaki yung puno. Ito inaasahan ko. Mauna itong magbubunga. Baka hindi magtatagal labas yung puso nito, hindi pa naman. Biglang tumaas kasi malaki talaga puno. Ganito yan dito. Pati sikat ng araw parang hindi ka natatamaan sa ilalim. Maganda nang lagyan ng duyan dito Nako. Sarap ng feeling pag ganito na yung tanim natin. Ito yung sinasabi ko dito sa umpisa May 2 puno na tayong nabaging dito. Kahit nasabi ko mag 7 months pa lang mag 7 months. Actually nakapag 7 months na siya. Mga 3 days from now mag 7 months na rin. Ganyan na po. Bilis lang. Kahit na hindi po masyadong maraming bigay natin ng mga commercial na abono, kailangan na talaga maraming organic na mga abono. Yun po. Organic more. At yung ating second area dito, may ilang puno na tayo ditong nabaging talaga. Dito sa ating second expansion ito po kasi mas malaki at mas matangkad po talaga. So dito by now and for next week and for the next coming weeks sunod-sunod lang palabas yung mga bunga dito, yung mga malalaking puno natin yung gaya nito grabe sobrang laki ng puso pa lang grabe baka abutin dito ng 8 to 9 hands. Malaki kasi yung puno nito, matangkad siya, pwede. At dun sa dulo may nagbubunga na rin.
So far, walang problema pagdating sa disease. Lumabas yung bunga, oh. Liit pa nga ang puno eh. I don't see you coming, ha? Lumabas yung bunga nito. May nabagong rin tayo dito sa mga area ito dito. Kahit na medyo mababa dito. Pero kasi nga, abrupt na kanilang pagtangkad dahil sa pagdating ng ilak na tubig. Tubig na kasi hinihintay. So yan, nagbunga na talaga sila. Hindi siya malalaki yan dito sa dulo. Mga 6-7 hands lang. Pero tamang-tama na po yun. Sa amin kasi dito, pag maka 6-7 ka, 7-8, 7-8, 6-7-8, karamihan po 7, ay regular na po yun. Maganda na po yun. Nagigil sa saging, lalo na po na mga panganay na bunga. At maganda yung pagkalaki niya. Okay na po yun mga kalakatan, mga kaagri. So, susunod rin niya siguro mga 2 weeks sa labas yung puso. So, by next month, malamang dito marami na talaga palabas yung bunga. Ito, malapit na rin to. Malapit na rin. Okay, at least ay nakita natin situation dito. Parang okay naman until dito sa unang part natin na dito ay nag-harvest na talaga tayo. At may nakahilera na tayong harvestin. Mga ka-agree, yan po. At dito, malamang mga 6 or 7 puno. Depende kung after 3 days ay okay na ito. Ready na talaga ito. Maganda na talaga ito harvestin after 3 days. Maging ang ito. Wow, ganda na talaga. Kasi nung 3 days ago hindi pa ganito kalaki. Pero ngayon ayos na talaga mga ka-agree. So yun, nag-routinary check kayo sa ating lakatan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. At nakita natin okay naman lahat halos yung ating lakatan. Hanggang sa muli, Agritechmix TV po. Maraming salamat. Thanks for watching. God bless us all. Mabubuhay ka, mabuhay ka, mabuhay ka. Magsasakang Pilipino.